Lagi ko sinasabi, I don't drink, I don't smoke. Na pinagmamalahay ko talaga yun, hindi ako naninigarilyo. Huwag kayo magtaka kung bakit yung baga ako maganda. Ayun, what's up mga tol? For today's video, samahan nyo muna ako sa aking paglalakad-lakad dito sa Antioch, California. Nakikita nyo, napakalinis, diba? So yun mga tol, break time ko lang. Ayun, naisipan ko lang maglakad-lakad, magpapawis. I-enjoy ko yung paligid, yung hangin, yung sinag ng araw, di ba? Kasi unang-una napakahalaga ng pinagpapawisan tayo, no? Na ilalabas natin yung mga dumi ng ating katawan, yung toxins, yung kagaya ng pagkakakumain tayo ng mga matatabang pagkain at kung ano-ano pa mga junk food, no? Sa pamamagitan ng pagpapawis, pagpunta sa gym or paglalakad, pinagpapawisan tayo na ilalabas natin yung dumi. So yun mga tol, naisipan ko maglakad ngayon, no? Kasi medyo lately parang sumakit yung katawan ko, no? Nabahala ako kasi iniisip ko ano na kaya itong nararamdaman ko. Masakit yung likod ko, baka ako may sakit na ako sa kidney. Tapos minsan alam nyo yun, parang masakit yung tagiliran ko na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung baka nasobrahan lang ako sa pag-gym or what. Pero alam nyo yun, mas maganda na yung maingat tayo, no? Napakahalaga ng pag-exercise, pagpapawis natin, sobrang halaga nyan guys. Siyempre sa pagkain, no? Napakahalaga rin ng dapat kumain din tayo ng tama, vegetable, prutas, yun, napakahalaga sa katawan natin yan. Exercise. So ayun, kagaya ngayon, naglakad-lakad muna ako. Hindi ako pumunta sa gym dahil gusto ko maglakad-lakad naman. Kasi guys, kung papakita ko sa inyo yung binti ko, ito nga, yung binti ko manipis. Pero pagdating sa upper body ko guys, medyo malaki yung katawan ko. Kaya lang pagdating sa binte, wala na ako ipapakita. Kaya lagi ako nakapansi. Napakita ko sa harap syempre para makakita nyo yung napakagandang view ng lugar ko dito sa Antioch, California. Ayun guys, ito yung building dito, Walmart yan. Dyan kami bumibili ng pagkain. Anyway guys, ayun, bukod sa ang paglalakad, napakagandang exercise din. Kasi sabi nga nila, pag naglakad ka hahaba buhay mo. Naalala ko tuloy yung yung panahon nila Abraham, yung mga tao naglalakad lang. Sabi daw kasi kaya mahahaba buhay nila. Nung araw nung panahon nila, puro lakad lang sila ng lakad. Pupunta sila sa ibang lugar, dadayo, maghahanap ng pagkain or lilipat ng lugar para manirahan, ay naglalakad lang sila. Yun daw yung nakatulong sa kanila mga tol para humaba yung buhay nila. Anyway mga tol, mabalik tayo. Kaya sumakit yung likod ko, yung tagiliran ko. May mga bagay akong tinitignan. Baka nasobrahan ako sa protein, sa protina, sa pagkain ko ng protein, too much red meat. Tapos yung whey protein, pagka sobra sa katawan, napakasama. Kasi ang protein pala mga tol, masama pala sa kidney pagka sumobra, no? So yun sa mga nag-workout, yung mga siyempre mahilig pumunta sa gym kagaya ko. Dati talaga araw-araw ko pupunta sa gym, as in parang sineryoso ko na, gusto kong gawing content pero hilig ko na talaga yung pagpupunta sa gym. Kaya lang napapansin ko, parang sumasakit yung likod ko. Yun yung mga tol, sumasakit yung likod ko, yung tagiliran ko. Sabi ko hindi na maganda. Tapos yung ihi ko mabula. Sabi ko hindi na maganda to. Parang ako baka na-aapektuhan na yung kidney ko sa mga kinakain ko, sa iniinom ko. Tapos natatakot din ako kasi siyempre sa pamilya namin meron ng history ng sakit sa kidney. Yung kuya ko meron siyang kidney failure. Dahil naman yung sa pag-inom ng soft drinks. Guys, sa pamilya namin walang umiinom, walang may bisyo. Kundi yung kuya ko, kaya siya nagkaroon ng ganung sakit. Kasi hindi siya umiinom ng tubig, as in. Sabi ng tatay ko, ang iniinom niya lang soft drinks. Tapos panay pang kain ng karne, tako doon sa karne. Hindi naman nag-exercise yun. Yun yung kuya ko, walang kahilig-hilig mag-exercise. Kaya malapad yung katawan nun, medyo mataba. Ang naging naging resulta,
yung kidney niya. Tol. Yung kidney niya naapektuhan na damage. Tapos nagpa-opera yata na nabalita ko, nagpa-opera daw. Laser ang ginamit. Imbis na makatulong yung laser, nasugatan palalo yung kidney niya. Kung hindi ako nagkakamali, parang 10% na yung kidney niya. So nakakatakot yun pag gano'n. Nagpapadialysis na rin siya. Ayun yung ayaw ko mangyari sa akin kasi mga tol, ano yun, bata pa ako para magkasakit at manghina ng tuluyan. Siyempre pag meron ka ng kidney failure, ang dami ng bawal, ang dami ng bagay na hindi mo na magagawa So andyan na yung trabaho. Hindi ka na makakapagtrabaho ng trabaho na talagang mabibigat. Hindi ka na makakakain ng masarap na gusto mo. Mga tol, ang dami mo ng bawal. Basta pagkain, trabaho, kasi limitado na lang kasi ano ka na kumbaga disable ka na pagka mayroon kang kidney disease So yun mga tol, pahalagahan natin yung kalusugan natin, ingatan din natin yung pagkain. Napakahalaga yung gulay na lang mga tol. Alam nyo tol, yung nasa Pilipinas pa ako, yung tatay ko ang hilig magtanim. So wala kaming problema sa gulay kasi kung gusto namin kumain ng gulay, pipitas lang kami sa likod ng bakuran. Andyan yung patola, andyan yung meron kaming kalabasa, may talbos, may kangkong kami. Kung ano-anong gulay, may patani, may sigarilyas. Alam mo yan, luto ka ng chopsay tol, makakuha ka sa amin Kaya yung mga barkada ko nun pagkatapos namin practice, kasi may grupo ako dati, sumasayaw ako dati. Pagtapos namin mag-practice ng sayaw, yayain siya, tara punta tayo sa amin, luto tayo ng gulay. May puso ng saging, may nyog, kas tayo, maggagata tayo ng nyog. Ganun to, saka napakahalaga ng mga gulay na yun. Mas na-appreciate ko ngayon kasi nung nandito ako sa Amerika, hindi ko na makita yung mga ganung gulay. Maghahanap ka pa pag gusto mo kumain ng ganun, pumunta ka sa Filipino store, sa Asian store. Minsan nga wala pa, madalas wala pa. So yung mga ganun tol, ngayon ko na-appreciate na nung puro karne na yung kinakain ko, hindi maganda sa katawan mga tol. Kasi pagka sobra ka pala sa karne, ang maapektuhan dyan yung liver mo, yung kidney mo. Kasi siyempre pagka beef, mamantika, baboy, mamantika rin. Kakain ka na, ako lakas talaga kumain yan, asin. Mas gusto ko pa nga yung taba-taba ng baka. Ang sarap ng taba ng baka. Kaya lang hindi ko naiisip na napakasama pala ng tol sa kidney. I hope na na itong nararamdaman ko sa katawan ko. Every morning sobrang sakit ng likod ko, ng bewang ko. Magsusuot ako ng medyas mga tol, nahihirapan ako magsuot ng medyas. Sabi ko, ano ba itong nararamdaman ko? Natatakot na ako tol, sa totoo lang. Kaya yung pagpupunta ko sa gym, medyo nabawasan din bukod sa busy rin ako. Pero dati kahit busy ako, talagang inaaraw-araw ko yung pag-gym. Tapos yun na nga, too much protein talaga. Palagay ko hindi yung pag-gym yung too much protein mga tol, yun yung siguro naka-apekto sa akin. Kasi tumaas yung yung uric acid. Sa pansin ko lang tol, hindi pa ako nagpapacheck up kasi yung ihi ko sobrang madilaw. So ibig sabihin, either mataas ako sa protein at mataas din ako sa uric acid. So pangit yung paggaganon, hindi maganda. So yung mga tol, ngayon dahil kakapanood ko, sa sobrang takot ko ngayon, kakapanood ko kay Dr. Willie Ong, sa kay Doc Atoy. Siyempre ayun yung mga binabantayan ko ngayon, yung advice nila sa pagkain, kung ano yung dapat kainin para maalagaan mo yung kidney sa liver mo. Number 1 dyan, prutas at saka gulay mga tol. So ayun, ito na yung video natin for today na healthy lifestyle mga tol. Siyempre exercise tapos tamang pagkain, ayun yung napakahalaga mga tol. Ay, buti yung ngayon mga tol, yung weather ngayon, tamang lamig saka tamang init, hindi kagaya ng September, sobrang init pa rin. Pero ngayon October na, tamang-tama lang, hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Kaya nga nakapag-sleeveless ako sa pakita ko sa inyo mga tol yung paligid. Naglalakad-lakad tayo sa magandang lugar na to, no? At syempre nakakapag-drive pa tayo paminsan-minsan.
Actually lagi, araw-araw pala ako nagdadrive, di pala minsan mga tol. Araw-araw ako nagdadrive. At ngayon lang ako naglakad. Ngayon lang ulit. Siguro yung nakaraang vlog ko naglakad din ako, pero last year pa yata yun. No, yung binalikan ko yung title nun. Binalikan ko kung saan ako nagsimula. Ayun yung title. Pero ngayon naglakad ulit ako kasi para sa pag-exercise, sa pagpapawis, more on healthy lifestyle mga tol. Ayun yung napakahalaga. Number 1 mga tol, lagi nating ayun nga pala tol yan lang. Ayun nga pala mga tol, isa sa napakahalaga sa buhay natin, no? Di bali na tol mahirap tayo. Di bali nang mahirap tayo, di bali nang wala tayong pera. Basta tol healthy tayo. Ayun yung pinaka number 1 sa lahat. No, okay lang yun, wala kang pera, wala kang yaman, wala kang sasakyan, wala kang anong gusto mo. Pero yung number 1 tol, yung health, no? Yung wala kang sakit, malakas ka, nagagawa mo yung mga gusto mo. Kasi tol, pag wala kang sakit, malakas ka, makakapagtrabaho ka na maayos tol eh. Doon mo ngayon maaabot yung pangarap mo. Dahil magtatrabaho ka na magtatrabaho, siyempre magsisikap ka, malakas ka eh. Malakas ka, ganado ka, wala kang problema sa pagtatrabaho, makakaipon ka. Doon mo ngayon maaabot yung pangarap mo. Kaya lang, kumpara mo dun sa mayaman ka nga, may sakit ka naman tol, disable ka naman tol, hindi mauubos din yung yaman mo tol, diba? Nakuha nyo ba ako? Kaya sa akin na-realize ko, ako hindi naman ako mayaman, mahirap lang ako, pero sa tingin ko healthy naman ako. Kasi pag pupunta naman ako sa trabaho namin, kasi nagpapacheck up kami, caregiver ako mga tol, kailangan na healthy kami. So, papa-TB test, lahat, blood pressure, check yung dugo namin. Lagi sinasabi ng doktor sa akin, excellent daw. Lagi yung baga ko, malinis daw. Lagi ko sinasabi, I don't drink, I don't smoke. Na pinagmamalaki ko talaga, hindi ako naninigarilyo. Huwag kayong magtaka kung bakit yung baga ko maganda. Sabi niya, ang linaw daw ng baga ko, asin wala daw siyang nakikitang kung ano-anong kababalagan sa baga ko. Kaya every time na pupunta ako sa clinic, yearly, excellent. Oh, wow, napakalinis na ng baga ko. Kaya natutuwa naman ako. Kaya lang may nararamdaman ako sa katawan ko ngayon eh. Sana hindi to masama. Sana siguro lang to, lamig. O kaya kama. Yung kama namin masyadong malambot. Sana yun lang yung dahilan eh. Ano yung mga dal? Sana hindi sa internal organs, kasi mahirap yung pagka internal organs na yung kalaban mo. Ang dami na maapektuhan eh. Alam niyo yung mga dal, kasi pagka may sakit ka, wala na. Hindi mo na magagawa yung bagay na gusto mo pagka nagkasakit ka. Kaya habang maaga pa, kung konting sakit pa lang to nararamdaman ko eh, kailangan agapan na. So kayo mga tol, kung may mga sakit kayong nararamdaman, agapan nyo na yan. Kung sa tagiliran, sa likod, o kung saan man, di ba? Hanggat maaga, agapan nyo na. Exercise mga tol, exercise, kain ng mga vitaminang pagkain, mga sustansya pagkain mga tol. Ayun yung kain natin, vegetable, fruits, basta lahat ng mga pagkain na makakatulong sa katawan natin. May bago nga akong diet mga tol eh. Hindi ko alam na maganda pala yung ano na yan. Kasi kinain ko lang, kasi kinakain ng ng asawa ko. Mahilig siyang kumain ng pipino mga tol. Araw-araw, gabi-gabi kumakain siya ng pipino. Kumain na rin ako kasi minsan tamad ako magluto eh. May nakakatamad din na, minsan naabutan din ako ng katamaran eh. So ni-research ko kung ano bang benepisyo ng pipino sa katawan. Napakaganda pala mga tol, kasi yung pipino nakakapag siya, kung may bato ka, may kidney stone ka, nakakatulong para tunawin yung kidney stone. Tapos maganda sa katawan, maganda sa kidney, asin health, kidney health, maganda yung pipino mga tol.
Kasi more on water yun. Saka yung number 1 dun, yung nakakatunaw siya ng kidney stone, kung meron nga kidney stone. So yun, ayun, sabi rin ni Doc Williong, ang pagkain basta yung vegetable more on high in color, parang sinabi niya yung green na green, may iba-ibang kulay, kagaya ng sinabi niya mga lettuce, mga yun na nga, pepino, sinabi niya. Meron pa sinabing grapes, ano ba, grapes, squash, ano pa, basta ang dami mga tol eh. Cranberry, number 1, isa pa, cranberry. Alam naman natin, alam ko na yung dati pa cranberry nakakatulong. Basta anong klaseng berries mga tol, kahit anong klaseng berries, maganda yun sa kidney. So yun yung kainin natin. But anyway mga tol, yun na, malulobat na yung GoPro ko, yung camera ko. So ano na lang, 15% na lang. Siguro dito ko natatapusin muna yung video ko mga tol. Ang dami ko pa sanang gusto ipakita sa inyo, kaya lang hindi ko na-charge yung GoPro ko. Ayun dito ko nagbike na nakaraan mga tol. So yun yung skateboard park. Tapos yan, dito ako nagbike na nakaraan, kung napanood mo yung video. So yun mga tol, dito ko natatapusin yung aking video. Maraming salamat kung umabot ka sa part na to ng aking video. At please share, like, comment at follow. Kung hindi ka pa naka-follow sa akin, follow mo na ako. At ayun mga tol, spread the word. Napakahalaga ng healthy na pangangatawan to. Napakahalaga ng pagpapawis, napakahalaga ng pagkain ng gulay at prutas. Napakahalaga sa katawan mga tol. Kaya yun, hanggang dito na lang mga tol. Kita-kits sa susunod kong vlog. Keep healthy, live healthy, at ingat mga tol.